troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Ayan pala, ang sabi po rito, ang sabi niya, For thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Verse 14, And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Diba? Sabi dito, maraming matutuwa at magagalak sa kanyang kapanganakan. Diba? Yun pong sabi, no? Sa verse 14. Nung bang pinanganak tayo, maraming natuwa. Maraming nagalak. O maraming nasura. Pero dito, no? Sabi ng Bible, maraming matutuwa sa kanyang kapanganakan. Diba? Pero, alam naman natin, nung panahon ni John, marami ring nagalit sa kanya. Dahil si John the Baptist, siya yung tao na nire-rebuke niya, maging ang mga Pharisee. Kaya manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita sa pangalan po ng Panginoong Susanin. Ang sabi po rito, Thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Yung po bang the joy of John's birth, John the Baptist's birth, yung katuwaan na pinanganak si John the Baptist, o yung katuwaan ng kapanganakan, the joy of birth, of one's birth. Ito pong si Elizabeth, sa ating pong background, sila po ay, sabi ng Bible, sila po ay both righteous. Verse 6, tingnan po. And they were both righteous before God. Matuwid. Pag sinabi pong righteous, ikaw ay sa paningin ng Diyos, wala kang ginagawang anumang labag sa Diyos. Diba? Sabi po rito, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Pagdating po sa ordinances, at saka po sa tinatawag na commandments, ito pong mag-asabang to ay blameless. Wala pong kapintasan. Parang si Pablo yan. Sabi ni Pablo, as touching the law, blameless. Kaya si Pablo po, hindi po siya talagang masamang tao. Siya po ay isang, isang masunuring citizen ng Israel. Hindi po siya problema ng bansa nila. In fact, siya po ay asset sapagkat siya po isang abogado. Kaya kayo, mga young people, mga kabataan, mga bata, para hindi kayo maging liability ng bansa natin, mag-aral kayo. Tapusin nyo yung kurso nyo. Pastor, ang hirap talaga eh. Talagang ganun eh. Pastor, wala kaming pera eh, kaya nga gumagawa tayo ng programa. Kaya nga meron tayong business ministry. At paparegister pa natin itong ating katuwang ministry. Para baka sakali, maka-request tayo ng mga grant sa iba't ibang mga companies at mga tao o ibang bansa. At yun po ay uubusin natin lahat para mapag-aral lang ang ating mga anak at mga apo at mga darating pang henerasyon. Maganda po na may pinag-aralan. Noong panahon ng gera, panahon po ni Daniel, pagka po ikaw ay walang pinag-aralan, papatayin ka na. Wala ka na silbi eh. Lalo kung ikaw ay matanda na, senior citizen na, sabi nga, uugod-ugod na, o kaya ikaw ay may sakit na hindi ka napapakinabangan ng gobyerno na nakasakop sa inyo, papatayin ka na lang.
Bakit? Eh, pag binuhay pa natin to, problema pa natin to, sakit ng ulo pa natin to, tapos wala naman palang pinag-aralan, di patay na yan. Pero kung ikaw ay matalino, no? Kahit ikaw ay medyo may edad na, basta matalino ka, at wala kang mga karamdaman, eh, aalagaan ka. Katulad ng ginawa kina Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Imbis na sila'y patayin, inalagaan sila. At sila pa nga ay pinag-aral pa ng gobyerno ni Nebuchadnezzar sa kanilang university. Di ba? Hindi ka na pinatay, pinag-aral ka pa. At pinakakain pa sila ng pagkain ng hari, bagamat tinanggihan nila yun. Bakit po? Sapagkat matatalino sila eh. Kaya encourage natin ang ating mga anak. Anak, mag-aral ka. Iba kasi pagka nakatikim na ng sweldo, nakakalimutan yung pag-aaral. Uy, maganda, masarap pa ng kumita, no? Eh, paano yung pag-aaral mo? Di ba? Di baling naghihirap ka pa samantala. Pero pagka nakagraduate ka na, eh, sabi nga ng hipag ko, nung daw siya nag-aaral ng college, ang pagkain niya ay yung tinapay lang na merong pula sa gitna. No? Alam niyo yung tinapay na yun? Ganyang kalaki ni. May pula sa gitna yun, nakaguhit na gano'n. Ewan ko kung ano yun. Oh, basta yun na yun. Hanggang ngayon daw, meron pa ng tinapay na yun. Yung sabi niya, pag nakikita ko yung tinapay na yan, naalala ko yung aking buhay kolohiyala. Yun lang ang pagkain niya, tinapay. Eh, ngayon, ang mga estudyante ngayon, grabe, pagbaonin mo ng tinapay, nakasimangot, baka hindi pa pumasok. Di ba? Kung tinapay, papaano mo sa kanila, gusto nila burger pa, hamburger. Oh. Eh, so, mga kapatid, nung araw, yung mga estudyante, mahalaga sa kanila, nag-aaral. Namatay ba? Nagka-problema lang. Kaya talaga yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo maging liability ng lipunan dahil tayo ay undergraduate. Hanggat pinag-aaral kayo ng magulang nyo, samantalahin ninyo na meron kayong magulang na nagpapaaral sa inyo. Marami, walang magulang na nagpapaaral, pero nagpatuloy, nakagraduate. Eh yun nga walang magulang na nagpapaaral eh. Nagsikhay na makagraduate. Eh lalo na kaya na mayroong magulang na nagpapaaral pagkatapos hindi kayo gagraduate. Ibig sabihin, kayo po ay tamad. At ang sabi ng Bible, kayong tamad, pumunta kayo sa langgam at magpakatalino kayo. Di ba ba? Isa raw po sa pinakamatalinong nilikha ng Diyos, langgam. Hindi tao, hindi tao langgam. Sabihin, may utak pa pala sa atin ang langgam. Kapag ang langgam, alam ang gagawin sa buhay. Kayo, alam niyo ba gagawin sa buhay? Di ba? Oh, hindi na nga natin alam ang gagawin sa buhay, hindi pa tayo nag-aral. Eh di na, talaga naman wala na tayo alam na gagawin sa buhay. Di baling, Pastor, tagal ko na nag-aaral eh. Ayos lang yan. Tuloy mo lang. Hanggang sa dumating sa panahon na ikaw ay makagraduate na. Okay ba? So itong dalawang to, both righteous before God, at blameless as touching the law. Isabihin po, itong mag-asawa na to, maka-Diyos. Sabi nga eh, kung maka-Diyos ka, makakalikasan ka rin, di ba? At makatao ka rin. Kaya itong dalawang to, ang mga kababayan niya, mga Israelita, sila'y pinakikinggan at pinaniniwalaan sapagkat sila ay mga man and woman of reputation. May reputasyon sila sa buhay. Bagamat sila po ay walang anak. Verse number 7, and they had no child. Yun lang po, no? Ang pinakamalungkot sa buhay ng tao, kahit gaano siya kayaman sa mundo, pag wala siyang anak.
Ngayon, Pastor, wala akong anak eh. Ano pa gagawin ko? Mag-ampun ka. Eh, sino naman ang aampunin ko? Eh, di yung kamag-anak mo. Yung kamag-anak mo, sabi nga nung pisa nito, wala silang anak. Nag-asawa siya, may edad na siya. Wala siyang anak. Kaya nakikianak siya doon sa anak ng kapatid niya. At least yung kapatid niya, may isang anak. Si Lawrence ba? Nasa Amerika. Ang tatay, Amerikano. Nakikianak siya doon sa anak ng kapatid niya. Siya wala silang anak. Alam niyo ba, ang anak, sabi po ng Psalms 127 and 128, ang anak ay regalo. Ang anak ay katuwang. Kaya kayo mga anak, pag hindi nyo tinutulungan ang magulang ninyo, anong klaseng anak kayo? Eh, ang anak po ay katuwang, help ng family. At ang anak po ay hindi lamang siya help. Siya po ay, ang mga anak po ay, ang tandon, sila po ay joy. Eh, pag hindi kayo nakakatulong, hindi po kayo help, hindi po kayo joy. Pagkat kayo ay hindi nakakatulong. Diba? Pastor, bata pa naman ako eh. O, ito magligpit-ligpit ka man lang sa inyo, sa bahay nyo, magwalis-walis ka man lang, maghugas-hugas ka man lang ng pinggan. Diba? Eh, si BJ, tagapagpakain ng manok. Diba? Eh, at least kahit paano, napapakain niya yung manok, o hindi magugutom yung mga manok. O, diba? Ibig sabihin mo din, pasalamat tayo na mga may anak. Hindi katulad kung si Elizabeth at Zachariah ay walang anak. Alam niyo po ba, ang anak ay ang value ng isang tao ay higit pa sa kayamanan ng buong mundo. Kung meron kang isang anak, mas mayaman ka pa sa isang taong bilyonaryo o trilyonaryo na nakatira sa mundo na walang anak. Sapagkat ang value ng batang yan ay more than the riches of this world. Actually, yung value ng batang yan ay katulad ng buhay ni Kristo. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa batang yan. Kaya ang value niya ay katulad, like the value of the life of the Lord Jesus Christ. Kaya ang treasure ng mundo ito, hindi po gold. Diba? Ang treasure of this world ay ang soul of man. Kaya yung mga anak na yan talagang treasure. Kapag yan ang dadalhin mo sa langit, hindi yung ginto mo, hindi yung pilak mo, hindi yung mga bagay na naipundar mo, kundi yung mga anak ang madadala mo sa langit. Kaya yung anak mo na yan, akayin mo sa Diyos, sapagkat pwede yung mawala, pwede yung mapunta ng impyerno. Di ba? Kailangan dalhin mo siya sa Panginoon. Kaya itong si Zachariah, Elizabeth, sila po ay righteous, blameless, sa harapan ng Diyos. Pero wala po silang blessing ng supling. Wala po silang anak. Kaya ang tawag po sa kanya ay sinumpa. Alam niyo po ba kapag wala kang anak, ang ibig sabihin po nun, isinumpa ka ng Diyos. Kaya manalangin kayo. Kayo mga binata, dalaga, manalangin kayo, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng anak pagdating ng takbong panahon. Ang dami po ngayon, no, na nabubuhay sa mundo, bagamat may asawa, pero walang tagapagmana ng kanilang kayamanan. Kapagkat wala silang anak. Eh, sino magmamana? Eh, di ang mga kamag-anak. Eh, paano kung walang kamag-anak? Ito po, may isang tao, sa sobrang busy katrabaho, umigat siya na 80. Nung 80 anyos na siya, napansin niya, sabi niya, oo nga pala, wala nga pala akong tagapagmana.
Doon sa lugar niya, wala siyang kamag-anak. Wala ni isang kamag-anak, wala siya doon sa lugar na tinitirhan niya. At siya po ay merong milyon sa bangko. Siya po ay merong malawak na lupain. Siya po ay may malaking negosyo. Pero walang anak, sapagkat wala siyang asawa. Ibang bansa po ito, dito sa Pilipinas, ha? Totoo po, true story to. Dito lang matanda ng basta. Ang sabi niya sa kanyang last will testament, kapag namatay ako, ang lahat ng aking yaman ay binibigay ko sa kawang gawa. Napunta sa Kinyo, nung namatay siya, tinake over ng government ang kanyang lupain, ginawang isang magandang pasyalan. At yung kanyang kayamanan, ipinamahagi sa mga mahihirap. Dinistribute sa mga mahihirap. Sapagkat nabuhay siya, bagamat umabot siya ng 80, pero nakalimutan niya mag-asawa at magkaroon ng anak. Kaya nung namatay po siya, ang nakinabang sa kanyang kayamanan, ang gobyerno at ang mga taong hindi niya kaano-ano. Ngayon, kung may anak kayo, salamat sa Panginoon. Meron kayong tagapagmana. Diba? At kung wala kayong anak, kung meron kayong kamag-anak, at alam nyo na nailangan yung kamag-anak nyo, doon nyo ibuhos ang pagpapala. Amen? Ibuhos nyo doon ang pagpapala. Para yung taong yan, na kamag-anak ninyo, ang magsasalba ng inyong lahi. Magpapatuloy ng inyong lahi. At yung batang yan, maaaring magkaroon ng maraming anak. Kapatid itong si Zacharias at Elizabeth, bagamat sila ay blameless and righteous before God, pero malungkot din ang kanilang buhay sapagkat wala silang pamana na mula sa Diyos. Sabi ng Psalms 127, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Kaya, kung ilan ang anak mo, reward mo yan. Huwag mong pababayaan. Alagaan mo. Igapang mo. Sabi ko nga, pagkatapos ng 2 kong anak, maniwala po kayo sa akin, makagraduate lang po ang 3 kong anak. Kaya 3 lang muna. Yung 2, maganda na. Pero kung nakagraduate pa isa, si Jelly, makikita nyo. Yung mga plano ko po, na sinasabi ko naman sa inyo, ayoko kasi sarili nila. Kasi gusto ko tumulong kayo. Gusto ko maging kabahagi kayo. Yun po yung plano na alam kong gusto ng Diyos. Kaya ginagawa ko dahil yun ang alam kong pinapagawa ng Diyos. At yung mga bagay na yan, ay iiwanan ko rin naman sa mga anak ninyo, sa mga anak natin, sa mga apo natin. Sila rin ang mga masiwa niya. Sila rin ang magpapatuloy niya. Sa kanila rin yung blessing nun. Ang balik nun sa kanila rin. Hindi na po ako pati nga sa pagkain, ako'y halos hindi na kumakain ng mga karne-karne na yan eh. Kumakain lang ako sa mga handaan. Libre yun eh. Di ba? Pero papabili ko sa misto, bili mo nga ako ng lechong manok. Hindi. Eh, pag may lechong manok kami, kakain ako siyempre. Pero bago ako kumain nun, hihintayin ko muna makakain sila lahat. Pag may natira, yun. O minsan, kaya alam, di ako mabubuhay. Bigyan na lang ako ng anak ko. Eh, baka naman kulangin sa inyo yan. Hindi, dali, marami pa eh. Sobra-sobra. Hindi, sige, sobra-sobra. Pero hanggang maaari, ako na rin kumain. Bakit po? Eh, sapagkat ang mga manok na yan, na binibili sa palengke, yun po ay loaded. Loaded na mga chemicals na nakakasira ng katawan. Kaya po, meron tayong ginagawa. At ito po, hindi man to 100% organic, pero organized naman. Organized yung pagkain na puro damo.
70% damo, 30% feeds. Kaya hindi po siya organic 100%, siya po yung natural. Ang tawag po nila din ay natural. Kaya, yun po yung mga sinasabi ngayon ng mga best na i-consume. Yung hipag ko, yung kapatid ni Rosalie, saka yung asawa niya, mga anak, sabi ko, sir, di na kami kumakain ng mga, ayan, mga lechon dyan sa paligid. Di na namin kinakain niya. Ano kinakain nyo? Yung range na, chicken range na, yung mga backyard. Yung mga native, yun ang kinakain namin mga manok ngayon. Kaya sila, pag bumili sila nun, hindi nila kakainin nyo, ipapakain lang nila sa iba. Pero sila, hindi sila kakain nun. Ang kinakain nila, mga prutas, gulay, isda, yan. Yan. Parang ang ano na eh. Gusto, may kaliskis ba yan? Wala. Ay, mataas ang uric acid dyan. Di ba kakain? Hindi ba, isa-isa lang naman, di ba? Ito yung handaan lang naman eh. Oo. Ganun eh. Sabi niya, ay, di ba kakain niya, mataas ang uric acid dyan. Ganun siya kaingat, oh? Mayaman yun. Oh. Doon sa tirikan ng bahay nila, ang isang square meter ng lupa ay 50,000. Isang square meter lang po yun, ha? Sa kinatatayo ng bahay nila, 50,000. Eh, yung po ay may 100 square meter yata, o 150. Millionary po yun, no? Ganun kalaki ang ano ng bahay mo. Ang value ng lupa. Opo. So, sabi mo ng Bible, walang anak dahil sa ibon. Pero, ang blessing po, verse 8. Ito po yung blessing, ano? Yung problema po, walang anak. Pero yung blessing, ito po. Ang sabi ng Bible, verse 8, and it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. Ngayon saan siya nagpunta? Sa Agoo? Agoo ba yun? Hindi, sumasayaw daw. Para magkaanak. Saan yun? Obando. May Obando kaya doon sa lugar nila? Pumunta ka doon. Magsayaw ka doon para magkaroon ka ng anak. Mga ginagawa, di ba? Yung mga sumasayaw doon sa Obando. Nakarating tayo ng Obando, di ba? Talaga naman, sa mga ano talaga, matatandang dalaga siguro yun. Mga walang anak. Nagsasayawan doon. Ano kami ni Moises na nakita namin. Nataon naman na may gano'n. Parang rin, saan sila nagpunta? Sa temple. Pag may problema ka, huwag kang pupunta kung saan-saan. Pupunta ka sa temple. Bakit po? The Lord in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Habakkuk 2:20. Eh, may problema ka talaga eh. Pumunta ka sa temple. Pastor, may sakit ako. May doktor ba doon? Ang sabi ng Bible, ako ang iyong kagalingan. I am your healer. Hindi lang yung katawan mo pagagalingin ko. I will heal your land. Pati yung lupain mo, pati negosyo mo, pagagalingin ng Panginoon. Eh bakit pag may sakit, doktor? Di ba? Pero pag wala naman sakit, ayaw naman pumunta rin sa temple. Bago kayo pumunta sa doktor, punta muna kayo sa temple. Amen? At baka, ang Panginoon ay gumawa ng miracle sa iyo sa oras na yun. Si Hannah, saan siya nagpunta? Sa fertility expert? Si Hannah. Hannah ba Elkanah? Elkanah yung asawa. Yung lalaki. Si Hannah yung babae. Walang anak. Hindi siya nagpunta sa fertility expert. Baka matulad kayo doon sa Amerika. Ang daming 70 babae nagpa-fertility. Ano doon? Nagpa-gamot sila doon sa isang doktor.
doktor ng fertility para daw magkaanak. Yung 70 babae na yun, nagkaanak. Iisa po ang may-ari ng bata, yung doktor. Sang-ayon sa tinatawag na DNA, hindi kadugo nung asawa nila ang bata. Kanino yun? Kung hindi sa mag-asawa sila, nagkaanak, dahil nagpa-fertility, doon sa doktor, pero nung DNA, hindi sang-ayon sa DNA ng lalaki. Kaya mahirap po magpa-fertility. No? Mag-pray na lang kayo sa Panginoon. Amen? Si Hannah nag-pray. Ang sabi ni Propeta sa Eli, ikaw babae kang tao, nasinggera ka. Sabi niya, ito, Propeta Eli, di ko ako naglalasing. Bakit? Salita ka na salita, wala namang lumalabas na salita sa bibig mo. Nananalangin po ako sa Diyos, humihingi po ako ng anak. At pag binigay po ng Panginoon ang anak na yan, ibabalik ko po sa Kanya. Doon ang galing salitang pledge. Pledge, di ba? Sabi ni Samuel, Eli, pagpalain ka ng Diyos at ikaw ay magkakaroon ng aalagaan. Ayun yun. After 9 months, pagkatapos sabihin ni Propeta Eli na magkakaroon siya ng anak, nagkaroon siya ng Samuel. At ika-3 taon ni Samuel, dinala ni Hannah si Samuel sa church. Yun po ang pumalit kay Propeta Eli. Si Prophet Samuel. Diba? Pastor, wala kaming trabaho. Punta ka sa church. Amen? Punta ka sa church. Bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakakitaan. Ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Ang Diyos ang mag-aayos ng iyong magiging negosyo. Ako. So sabi po rito, sabi po rito, verse 12, and when Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayers heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Kaya yung po pangalan John, sabi po ng John chapter 3, John chapter 1, ang pangalan John came from God. At si John, siya po yung tinawag na The Baptist. John the Baptist. Kaya nga po, ang mga Baptist ay nanggaling sa Diyos. Came from God. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangailangan ninyo na hindi galing kung saan. Yung pangailangan ninyo ay susupply ng Panginoon, hindi po ng kapitbahay, hindi po ng gobyerno. Maaaring gamitin yung kapitbahay nyo, maaaring gamitin po ang gobyerno. Parang si si Elijah, no? Si Elisha, pinakain siya po ng barren woman. Ang unang nagpakain sa kanya, ibon. Kinausap ng Diyos ang mga raven. Pinakain si Elijah. Pagkatapos po, pinakain pa uli siya ng barren na babae na may isa pang anak. Ay, barren. Ano ba? Mahirap. No? Widow woman na may anak. At babae yung papakain sa kanya. Pero sabi ng Bible, pumunta ka ron at papakainin ka. Galing sa Panginoon. Bakit po galing sa Panginoon? Kasi sabi ng babae,
wala na po kaming arena. Isang dakot na lang. At pagkatapos po namin itong lutuin at kainin, mamamatay na po kami. Huling kain, last meal. Pero niluto nila yung last meal. Ay di wala na. Hindi po. Kapag sabi ng Bible, tuwing kukuha ang babae sa lalagyan, ay mayroong nakukuha arena. Ay saan nagaling yung arena? Siyempre sa Diyos na. Ang Diyos na po ang nagpo-provide. At ang kagandahan po, pati yung babae nakakain. Minsan kasi, akala ng mga tao, si pastor pabigat yan. Kasi kita mo, lakas kumain ni pastor. Lakas kumain ni pastor. Sabi doon isang bata, mami, binaliktad na. Binaliktad na ni pastor. Sa unang tingin, mukhang ang lingkod ng Diyos pabigat. Pero in the long run, makikita nyo, yung parang lingkod na yan ng Diyos ang tumulong sa inyo. Hindi pala kayo ang tumulong sa Kanya. Naintindihan ba natin? Akala natin, pinapakain natin ang lingkod ng Diyos, akala natin, tayo ang nagpapakain sa Kanya. Yun ang alam natin. Siyempre, kayo nagluluto eh. Kayo nagluluto, kayo nagbibigay. Pero yung realidad, hindi pala sa iyo galing yun. Pinadaan lang sa iyo ng Panginoon. Parang ganito. Oh, ito yung pera, bigay mo doon. May sobra yan. Sa iyo may sobra. Eh, madalas, mas malaki yung sobra. Halimbawa, yung lingkod ko na yun, kailangan niya ng 10,000. O ito, 30,000. Bigay mo sa kanya 10,000. Mas malaki pa yung naiwan kaysa dun sa binigay mo. Pero ang thinking natin, nagastos ako. Kasi, dumating yung pastor namin eh. Walang-wala. Kaya, ito, nag-ipusa kami. Pero kung tutuusin pala, hindi pala talaga sa iyo galing yun. No? Sa Diyos pala galing yun. Pinadaan lang sa iyo. At ang blessing pa nga nun, nagdagdagan Diyos para hindi mo imbutin yung para sa lingkod ng Diyos. Sabi ng Bible, pinakain si Elijah ng uwak. Palagay nyo, bago ba dali ng uwak yung pagkain, hindi kaya kumain muna siya. At si Elijah, binigyan ng Diyos ng tubig doon sa brook of Cherith. Siya umiinom doon. Nakikiinom yung raven. Sabi ng raven, Propeta Elijah, painom. Tumidala kaming karne at tinapay. Barter tayo. Sa'yo na itong tinapay, sa'yo na itong karne, painumin nyo lang, painumin nyo kami doon sa burok na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi ni Elijah, sige, inom na kayo doon. Di ba? O habang umiinom ang raven, busog na. Busog na eh. Alam nyo, kahit may pagkain ka, pag wala kang tubig, isang linggo ka lang, todas ka. 1 week lang yan. Pero kung meron kang tubig, kahit na 4 araw, o 100 araw, buhay ka pa. Bakit po? Sapagkat mas mahalaga ang tubig kaysa sa pagkain. Hindi ako minsan ganun eh. Naisip natin, yung lingkod ng Diyos, pabigat sa amin. Pero kung pag-aaralan natin, ang lingkod ng Diyos pa nga ang nagdala sa inyo ng pagpapala. Hindi siya ang naging pabigat. Siya ang nagdala para kayo lalong i-bless ng Panginoon. Di ba? Kaya po, si John the Baptist, siya po ay naging isang prophet. The last prophet of God is John the Baptist. At si John the Baptist ang nagdala, ang nagpakilala sa Messiah. Tingnan niyo po, verse 15. For he shall be great in the sight of the Lord,
and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Okay, tingnan niyo po dito sana. 16, and many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. Marami sa mga anak ni Israel ang babalik sa Diyos. Bakit po? Dahil kay John the Baptist. Di ba? Tingnan niyo po. Sa verse number ano? Verse 57, now Elizabeth's full time came that she should be delivered, and she brought forth a son. Verse 58, and her neighbors and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her, and they rejoiced with her. Ang tawag po ng Bible great mercy. Nagkaroon ng dakilang kahabagan ng Diyos kay Elizabeth. Bakit po? Sapagkat siya isang baog. Ngayon, siya po ay meron ng isang anak na propeta. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po yung dito sa ano. Verse 71, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant. The oath which he swore to our fathers, Father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear. Sabi nito, and thou, child, verse 76, and thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give, verse 77, knowledge of salvation unto his people by the remissions of their sins. Now, kapatid, blessing si John the Baptist, hindi lang sa mag-asawa. Kaya yung anak natin, hindi lang blessing sa atin yan. Blessing din yan sa bayan natin. Amen? Kaya pag nakagraduate kayo, si Jeric, anong kurso ni Jeric? Engineer. Oh. Pagka si Jeric nakagraduate, at ginawa niya na ang kanyang natutunan bilang engineer, blessing niya sa gobyerno. Asset na yan. Meron siyang magagawa sa bayan na hindi kayang gawin ng hindi nag-aral. Kaya si Jeric ay aalagaan ng gobyerno. Bakit? Sapagkat meron siyang mayambag. O, kayo mga SM, asset ba kayo ng gobyerno? Oo, asset kayo ng gobyerno. Sapagkat yung inyong natutunan ay pwedeng gamitin ng gobyerno para sa kabutihan ng buong bansa. Yung teacher, si Jewel, asset na ng gobyerno niya. Bakit? Sapagkat hindi mabawasan na ng problema siya. Bakit? Meron akong teacher na magtuturo sa aking mga nasasakupang mga nangangailangan ng karunungan. Pag nakagraduate si Jelly, pharmacy, di ba? Meron na. at magiging doktor pa. Ang sa mga kapatid, kayo ay hindi lamang blessing sa pamilya nyo. Blessing kayo sa society. Blessing kayo sa government. Blessing kayo sa bansa. Sapagkat kayo ay gagamitin ng Panginoon. Di ba? Kaya yung inyong natapos ay ipagmalaki nyo yan.
Huwag niyo ikahiya ang inyong kursong kinuha. Una, pinili niyo yan eh. Di ba? Pangalawa, kailangan kayo ng gobyerno. Pero, mas kailangan kayo ng Panginoon. Amen? Study culinary. Ang bihira, no? Yun ang kailangan. Alam nyo, ang mga mayayaman, mga milyonaryo, ang gusto nilang kinakain, mga luto ng culinary. Bakit? Siyempre nag-aral yan eh. Alam, masisela ng dila ng mga mayayaman. Kaya pag culinary ka, wanted ka sa mga milyonaryo. O, di ba? Kaya pinagmamalaki natin siya. Ang aming cook ay culinary. Hindi siya ordinary. Nagluluto lang. Graduate yan ng culinary course. O, kaya kayo mga SM, kung gusto nyo mag-aaral pa ng culinary, tutulungan namin kayo. Gusto namin dagdagan niyo pa ang natutunan ninyo. Amen? Ito po, sabi niya, to give knowledge of salvation. Ang trabaho ni John the Beloved para magbigay ng kaalaman how to be saved. Verse 29, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death. Para magbigay ng liwanag ng pag-asa. Lalo-lalo na sa mga namamatay o sa mga nawawalan na ng pag-asa, sa mga bumabagsak, sa mga nangihina, sa mga ayaw na magpatuloy. Kaya, mga kapatid, si John the Baptist ay isang pagpapala ng Diyos, hindi lamang kay Elizabeth at kay Sakaraya at sa kanyang kamag-anak, siya po'y pagpapala sa buong Israel. Kaya kayo, na mga anak, kayo ang pagpapala ng Diyos sa inyong pamilya. Kayo ang pagpapala ng Diyos sa inyong bayan. Kayo ang pagpapala ng Diyos sa inyong bansa. Kaya dahil kayong nilagay ng Diyos dyan, gampanan ninyo ang binigay ng Diyos sa inyong pinagkatiwala sa inyo. No? Magbigay kayo ng pag-asa sa mga walang pag-asa. At ang sabi pa po rito, to guide our feet into the way of peace. Upang gabayan ang ating mga paa. Lakad, way of life, sa daan ng kapayapaan. Yan po si John the Baptist. Sabagat isa po siyang lingkod ng Diyos. Isa po siyang propeta. Kaya ang pastor, I do believe ang pastor hindi lang dapat marunong sa Bible. Dapat ang pastor ay marunong din siya sa maraming bagay. You know? Alam niyo ba kung sino ang cook sa Bible school ni Elijah? Si Elijah. Ang kanilang chief cook. Yung mga estudyanteng Bible school student, tinuturuan niya. Kaya na magluto ang mga Bible school student ng gulay, muntik silang malason. Napakapait. Ha? Hindi kasi nagtanong kay Propeta Elijah eh. Muntik silang malason. Buti na lang ako si Pastor Elijah. Kaya nawala yung lason nung kanilang pagkain. Kaya dapat pati yung pastor dapat cook din siya. Sino ang nagpagaling kay King Hezekiah? Binagaling siya ng Panginoon. Pero sinong ginamit niya? Si Propeta Jeremiah. Nilagyan ng halaman. Halaman ha? Yung ang tawag? Igos, yung kanyang bukol. At yung kanyang bukol ay kumaling. At nabuhay pa siya ng 15 years. Kaya dapat ang pastor, hanggat kaya, mag-aral din ang doktor. Ako, hindi ko na po siguro magagawa yun. Pero at least, from 1993 up to now, ako po ay nag-aaral, nagse-seminar, nagse-research, nag-experiment ng mga bagay-bagay sa ikagagaling natin. At marami pa mga na-experiment. Ayan, yung panibago kong gina-experiment, yung pagkain ng mga
alagang hayop na hindi mo kailangan bilhin. Kailangan mo lang i-harvest sa paligid. Napakaganda. So kaya mga propeta ng Diyos, mga kapatid, ay pagpapala sa isang bayan, pagpapala sa isang pamilya, pagpapala sa buong daigdig, like John the Baptist. So kaya sabi ng Bible, ang kapanganakan ni John the Baptist is a great joy sa lahat ng tao. Di ba? Kaya kapag kayo po ay pagpapala, kayo po ay magiging great joy sa inyong bayan, sa inyong pamilya, sa inyong angkan. Kaya, pag kung ayaw nyo maging pagpapala, mga kapatid, kasusuklaman kayo ng mga tao na makapaghanap dyan. Balikan po natin, no? Luke chapter 1. Ito na po, babasahin ko na po. Verse 14. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Sana, maraming masiyahan dahil pinanganak ka. Amen? Maraming mabless dahil pinanganak ka. Maraming makakilala sa Diyos dahil pinanganak ka. Maraming makaahon sa lusak ng kahirapan at kawalang pag-asa dahil pinanganak ka. At ang mga pastor, dapat naman ay mag-aral pa. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Nakita namin ang buhay ni John the Baptist ng kanyang magulang na si Elizabeth at si Caraya. Bagamat sila'y naglilingkod sa iyo, sila'y blameless, obedient, righteous, pero naranasan nila ang sumpa ng pagiging walang anak. Pero salamat po sapagkat ikaw Diyos na kapagbiyaya. Hindi pong ginran ang kanilang request. Nahabag kayo sa kanila. Bagamat isinumpa. Pero kinahabagan ninyo at binigyan ninyo siya ng isang dakilang anak. Ang sabi ng Kristo, wala nang tatakila pa. Sa lahat ng mga propeta, wala nang tatakila pa kay Juan. Panginoon, magbibigay po ko ng panyaya. Bago tayo magwakas, mga kapatid, bilang anak ng iyong magulang, naramdaman ba ng magulang mo na ikaw ay naging katuwaan nila? O noon lang ikaw ay baby dahil cute? E ngayon, hindi ka na baby. Kaya sabi ng magulang mo, kata-cute. So dapat, kung paano ka kinatuwaan, kinagiliwan ng iyong pamilya, ng iyong kapanganakan, ay dapat nagiliwan ka ng iyong pamilya sa panahon ngayon. Makita nila, hindi sila nagkamali na ikaw ay binuhay, pinalaki, pinag-aral, tinulungan. Makita nila, ikaw ay asset ng kanilang sambahayan. So, kung gusto mo lumapit sa Panginoon, lumapit sa harap, let's come forward. Sabi ng Panginoon, tulungan mo ako. Huwag akong maging pabigat sa aking ina. Huwag akong maging kahihiyan sa aking ama. Ako ay maging kanilang katuwaan at kapurihan. Diba? Ang anak ay pwedeng maging kahihiyan at pwede naman maging kapurihan. Ikaw ba ay kapurihan? Katulad ni John the Baptist? O ikaw ay isang malaking kahihiyan? Katulad ni Judas? So pwede tayo lumapit sa harap.
Let's come forward. Dedicate your life. Dedicate yourself. Panginoon, gusto kong maging katuwaan. Gusto kong ako yung nagdadala ng liwanag ng kaligtasan. Gusto ko, ako yung nagbibigay ng guide. Eh, mga teacher, guide yan eh. Yeah, one of the best course is teacher. Teacher. Pero meron pang best sa teacher. Prophet. Or pastor of God. Sapagat ang pastor ay hindi lamang siya teacher. Siya po isang prophet. Ang teacher, teacher lang siya. Pero ang pastor, bukod sa siya teacher, siya po isang propeta. So sabihin niyo, Panginoon, pwede bang maging katuwaan ako ng aking mga magulang? Pwede bang ako ay maging guide ng aking mga kamag-anakan? Sabi po, na-save. Kinukwento kahapon kung paano na-save ang mga Santo Sigaw, pag-ubasa clan. Ang ginamit ng kanilang tita na kahapon kasama namin, si Chamasen, tsaka yung kanyang mister. Ginamit sila ng Panginoon sa angkan ng mga Santo Sigaw pag-ubasa para makakilala sila sa Panginoon. Bakit? Hindi mo na mahingi sa Panginoon. Panginoon, nawa, ako ang gamitin niyo sa aming clan na magdadala ng pagpapala. Una ang kaligtasan. Pangalawa, ang mga material na pagpapala. May usapan kami mag-asawa. Ang mga kamag-anak niya, mga kamag-anak ko, pagtutulungan namin, tulungan at least makagraduate ng pag-aaral sa kolehiyo. Marami kami kamag-anak, both side, hindi graduate ng college. Nakapag-high school lang ang iba. Nagtrabaho na, nag-asawa na, nagpamilya na. Pero mas maganda kung nakagraduate ng kolehiyo. At kayo ang tumulong, kaya sila nakagraduate. Si CJ, napasalamat ako. Malapit na si CJ. Malaking gastos niya. Pero pinagtutulong-tulungan siya ng pamilya, ng clan, Cruz clan, at mga kamag-anak, ay yung mga partner ng Cruz. Loved ones nila. Salamat sa inyo. Ito si CJ, napakalaking sabi nga na iba swerte. Ako pala hindi swerte, mapalad. Kapag pinagkakagastos siya ng kanyang mga kamag-anakan. Sana din yan tayo lahat. Yung mga kamag-anak natin na talagang wala, talagang hindi kaya, balikapin natin. Sabi ng Bible, there was another burden and so fulfill the Lord Christ. Yan sabi ko sa ministro, darating ang panahon, ang mga kamag-anak mo, kamag-anak ko, isasalba natin. Pag-graduate natin ng college. At kung walang hanap buhay, sisikapin natin matulungan, magkaroon ng trabaho o negosyo. Kaya nagtatayo kami ng negosyo dahil yung mga kamag-anak natin walang trabaho ng negosyo, kunin natin. Trabaho kayo sa amin. Sabi ko, hindi ko kailangan kumita. Ang kailangan ko, makatulong. Lalo na kung kikita ako, mas makakatulong ako. Pero hindi ko kailangan ng kita. Ang kailangan ko, makatulong. Yung income, ibahagi natin sa kanila. At pag ang income na yan ay binahagi natin sa kanila, sila mismo ang tutulong para lumaki yung business. Bakit? Pag bumagsak yan, wala na sila. Pero kung sila mismo ang tutulong para lumaki yung business, hindi babagsak yan. Dahil alam nila na ang kumpanya ay hindi kumikita dahil binibigay sa kanila. Inuubos lahat sa kanila. Mas mamahalin nila ang kumpanya na sila ay tinutulungan kaysa pinagkakakitaan. Ginawa na ni Steve yan.
Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin sa iyong biyaya. Salamat po at sa salita mo na aming narinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tuwing kami ay dadalaw sa aming kamag-anakan o sila ay dadalaw sa amin, maramdaman nila kami ay pagpapalang. Kami ay isinubo ninyo para sila ay makaahon sa kahirapan at makakita ng kaliwanagan. Panginoon, basta sa inyo pong bawat isa, maging aming offering, magpalain po ninyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Give thanks with a great